Wapak! Good evening guys! At nang ibabahagi ko naman ngayon sa inyo kung ano yung kakainin ko for dinner. Naisip ko lang na kailangan natin ng may sabaw kasi umuulan, malamig ang panahon, tapos walang rice. 3 araw na ako hindi nag-rice. Ang kinakain ko lang ay combination ng mansanas at pipino. So hahaluan natin to ng cheese. Ayan. Hiniwa-hiwang cheese. Kasi mas masarap kapag merong cheese ang salad. Yan, lalagyan mo lang siya ng cheese. And then, para mas simple, lalagyan mo lang ng mayonnaise. Yan, mayonnaise. Para masarap, wala na masyadong dressing kasi mahal pa yon. And of course, para magkaroon naman ng konting twist, haluan natin siya ng pepper. Yan. And then, mix lang. Mix all together. Yan. As you can see, mini-mix. Ang sarap ng combination ng mansanas at saka ng pipino. Tip lang, kapag maglalagay kayo sa ref ng hiniwang pipino at saka mansanas, make sure na lalagyan nyo ng lemon para hindi umitim agad yung mansanas. Yan ang tip natin para mas madami kayong mailagay sa ref and at the same time, makakain pa ninyo yung salad nyo in the coming days, di ba? So, sinamahan ko na rin syempre ng kimchi. Yan, hindi mawawala ang kimchi. Gusto ko yan. At ang ulam ko ngayon, na niluto na may sabaw, ay sinigang na salmon. Ayan. Hilig talaga ako sa isda. Siguro in my past life, shokoy ako. Alam mo na yung sasabihin na iba dyan. Yung mga bashers dyan. Mga kaibigan ko, epal dyan. Yan, so, umpisahan na natin kumain. So, ito na nga. Tapos, ang gustong-gusto ko pa yung aking, tawag dito, sinigang. Gusto ko yung maraming kangkong. So, ang dami kong kangkong na nilagay dyan. Siguro 2 taling kangkong yung pinagsama ko dyan. So, ito na nga. Yung buntot ng salmon. At yung sabaw na masarap. Siyempre, kangkong. Ang sarap, yummy. Tsaka, kahit pa paano, hindi siya mabigat sa tiyan kasi hindi siya kanin. Although, alam ko, sasabihin nyo na yung prutas ko na mansanas at saka pipino mataas sa sugar. Hindi naman. Konti lang. Para kahit pa paano, hindi tayo nagkanin. Mansanas and pipino. Ang sarap. Sarap. Para hindi nakakaumay. Siyempre may tamis, may alat. Mas medyo meron din konting spicy. At dito na nga papasok yung also starring in the vlog, si kimchi. Maganda kasi kay kimchi, probiotics yan. Kahit pa paano nagbibigay ng good bacteria sa ating gut. But at the same time, mas mabibigyan ng protection yung ating digestive system. So ito na nga. Sabaw, yung sinigang, itarap. Ginit. Tapos, laman. Yung laman ng salmon, gabitay-bitay pa. Up. Lami, Jude. Kaya, if you want to know more about this recipe, just comment and I will share it with you.
And then of course, if you want to see more of my videos, please guys, supportahan niyo naman ako. Pa-subscribe naman ako sa aking YouTube channel. Same name lang din ng Facebook ko. Malay nyo. Pag ako umunlad, hindi ko kayo kakalimutan. Especially those na ka-close ko. Lalo na yung mga sumusuporta sa akin dyan. Through thick and thin. Oh, wow. Thick and thin and fat. Sama-sama tayo. So yun. I was just thinking, simulan natin ang pagbabagong buhay sa diet. And then, sundan natin to ng physical activities. Para kahit papano, as we age kasi, marami na tayong nararamdaman. We are prone to a lot of sickness. And apparently, we can't help it. Kasi syempre, in a situation, in a world that we are now, right now, my gosh, technology, the food that we eat, it's not like before na less ang mga sickness. This time, ang dami. Ang dami. So, my advice to you guys, if you're not feeling anything yet, kahit papano, you need to have yourself checked because there are diseases in our body that don't have signs and symptoms. So, yung mga pagsakit ng ulo, pananakit ng batok, yung madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi, those are warning signs na your body is telling you. So, don't think twice. Mas mahal po ang magpa-ospital. Kasi i-prevent yung sakit nyo. Ang sarap ng mansanas, pipino at saka cheese. Nalagyan mo lang ng mayonnaise, tapos bubudburan mo ng black pepper. Abay mo na higop ng sabaw ng sinigang. Then kuha ng kapirasong laman ng salmon. There you go. Sarap. Ang sarap. I can live by eating this. Ayaw kong hindi kumain ng rice, promise. Kung ganito rin lang ang pagkain ko. Pero syempre, hindi naman araw-araw biyaya. Minsan, tulad ng after nito, mga 2 days ako magsasalmon. After niya, tilapia na. Basta isda. Or minsan, after that, chicken naman. But I don't eat pork for 15 years na. Because pork is the dirtiest food on earth. Hindi rin ako pwede sa beef kasi ginagout ako. So, hindi ako pwede doon. So, ito lang talaga yung pagkain na pwede sa akin. So, there you go. If you're interested, just let me know. You can send me a message or you can just comment here. I love you guys. And dinner time na. God bless you all. Bye-bye!